Kilala ang bansang Japan sa kanilang kaliwat kanang mga tourist destination. Pero maliban dito, isa sa rason kaya binabalik-balikan ng mga turista ang bansang ito ay dahil sa kanilang malinis na kapaligiran at mataas na kalidad na pamumuhay. In this episode, ay magpatuloy pa tayo sa pag-explore dito sa Japan mga ka-effects. And this time, samahan niyo ako mamangha sa isa daw sa best places to visit in Japan. Laid-back city life ang atake ng lugar na ito na malapit sa kalikasan. From traditional temples to modern cityscapes, hanggang sa mga hidden spots na parang straight out of a movie ang itsura. Let's go and be amazed by the city of Fukuoka. FX Adventures Des, and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us, ikuso! Morning mga ka-effects! So today is our second day here in Fukuoka and tayo ay pupunta ngayon sa Nanzoin Temple. So tingnan natin yung reclining Buddha and we're planning also to go to Hakata City at puntahan natin yung mga shrine din nila doon at mga kainan. Samahan nyo kami! Good morning guys! Ayan, okay na! We are heading Takeshita Station. From Shobaru, diba dito tayo sa Shobaru. From Shobaru, for us to go to Nanzoin Temple, maglalakad muna kami papuntang Takeshita Station. Sasakay tayo ng tren doon, tapos bababa tayo sa Hakata Station, at doon uli ay sasakay ng tren. So, interconnected naman. So, parang sa Tokyo lang din. Ang naging kalituhan lang namin sa tren nila dito sa Fukuoka compare dun sa Tokyo. Kasi pag dun sa Tokyo, pag nandun ka na sa platform, and then specific line, kung ano mang line lang yun, mapa JR or Tokyo Subway, yun na yun. Dito kasi, kunyari, platform 1, 2, or any number, kunyari, platform 1, nag-iiba-iba yung line. So, depende sa schedule. Yun yung nalito kami simula nung dumating kami dito. Pero sa ngayon, I think magagamayan na namin. Alam, medyo, ano na lang. Medyo tingin-tingin na lang uli sa Google Maps. Roxande Koen de Ikamas? Roxani Koen de Ikimas. Linaw ng tubig ng ilog nila dito. Linis. Tsaka walang amoy. Ang presko ng amoy. Dito tayo pupunta sa Nanzoin Temple. Ngayon, nasa tara na tayo. Ito na tayo. So, sabi sa Google Map, kanina 7, ngayon 6 stops na lang tayo. So, mga ilang minuto pa. Sabi, estimated time 11:16, makakadating tayo. Guys, dito na tayo. So from this station, sabi ni Google ay mga 5 minutes lang ang walk, tapos nandun na tayo sa Nanzoin Temple. So ganito yung itsura ng lugar, guys. Puro greens na dito, puro nature na. Yeah.
have some green tea. Hello, good morning. What is this? Fish tempura. Fish tempura. Tempura. Fish. Fish ni Oh, okay, mix. okay. Cheese con mix. Ebi. Ika mix. Oh, okay. Cheese con. 1 cheese, 1 ebi. Okay. Hey. ありがとうございます。ありがとうございます。700看板。ありがとうございます。で、チーズコーン。Oh, okay. Okay. Thank you so much. はい。エビ。Oh, nice. Thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you so much. Hey guys. Kain tayo. Ang init. Mukhang ang sarap nito. Sabi ko tuloy, arigato gozaimasu. Kasi I was saying, thank you so much. And she's so nice, sabi niya, okay, go take a picture daw ng mga... Kasi parang nahihiya pa ako mag-video. Tapos siya din daw nag-video. Hi guys, try natin to. Okay. Ang sarap ng tempura, tapos may flavor. So ito tempura cheese. Tempura cheesecake to. Yun sa ebi. Sarap guys. Guys, oh, tingnan nyo to. Since first week ng October ngayon, so unang phase ng autumn season. Ayun o, nagsisimula nang mag-change ng color itong mga dahon nila. So siguro bandang November, December. Ayan yung nakikitang mga green natin yan. Mostly yan, siguro iba-ibang kulay na yan. Mga brown, reddish, yellowish na color yung makikita siguro natin dyan. Base sa mga na-research ko sa Google. Dito na tayo sa bridge nila guys. So famous yung bridge na to. Kasi meron ditong xylophone. Wow! Ang ganda ng tunog. Yung presko nung lugar. Tapos pag naririnig namin yung mga tunog na ganun, kahit kahapon sa Nanzowin Temple. Ay, Nanzowin Temple. Ano yung kahapon natin pinunta? The Saifu Tenmangu. Although kasi every summer lang nila nilalagay yung mga chimes nila na wind chimes. Pero meron pa rin kaming yung mga sa tinitinda. Ang ganda ng tunog, iba yung chimes nila. So for this one, sa bridge na to, yung xylophone naman nila, yung kanilang attraction. So yeah, ngayon doon na tayo kay Reclining Buddha. Ano yung souvenirs? Konnichiwa, Oni-san. Konnichiwa. Konnichiwa. Ima, sore, chotto. So ayun guys, may kumausap sa akin. Naka-off lang yung ano ko. So sabi ni Kuyang nandito sa entrance, GoPro is fine naman and other cellphone to take pictures and videos. Pero may mga area dito na bawal ka mag-take ng photo and video. Tingnan mo na lang daw yung mga sign pag merong ganun. Pero itong GoPro, pinayagan basta wala lang siyang stick. So pati sa mga cellphone or any other devices, bawal yung mga may stick or may mga tripod. So dapat yung mismong device lang yung hawak. Mga ka-FX, quick reminder lang bago tayo tuluyang maglibot dito sa Nanzowin Temple. Sa pagbisita dito ay maging tahimik at igalang ang paligid. Sundin ang mga signages at patakaran katulad nito.
Tandaan din na magsuot ng disenteng damit bilang respeto. So para lang din sa atin sa Pilipinas yan sa mga churches natin. 'Di ba? Syempre meron tayong mga dress code para pumasok dun sa mga church natin. Sa temple, ganun din sa kanila. Dito din sa entrance ng Nanzhawin Temple, bubungad na agad sa inyo mga ka-FX ang mga stores na pwede mong bilhan for Japanese snacks, Lucky Charms, at sari-saring souvenir items na perfect pang remembrance. Masarap guys. どうぞお接待しております。 Masarap guys. Binibigay nila ating free taste. お猿羊さん。お猿と羊。モンキーとスープ。Pork. こっちの木はいけない。お接待。 Arigatou gozaimasu. 320円ね。どうも。 Arigatou gozaimasu. 'Isa sa mga unang mararamdaman mo dito mga ka-FX ay ang kapayapaan. Nature really embraces you here. The sound of the river, rustling leaves, and the fresh mountain air, it all sets the mood for reflection. There are shrines along the trail and each one seems to blend perfectly with the natural surroundings. Ganda dito guys. Ang combination ng nature and religion, culture nila. Wow. While exploring, surrounded by nature and tradition, mararamdaman mo dito ang katahimikan mga ka-FX. It reminded me that spirituality is not always about the religion. It's also about the connection to the earth, to history, and to ourselves. We took some more time to walk around the temple grounds as part of our spiritual journey, a time for cleansing the spirit, offering prayers, and expressing gratitude. These simple acts hold deep meaning in Japanese Buddhist culture. Nakikita ko na si reclining Buddha guys. Dito na tayo. Ito siguro yung pinakatuktok na rin ng area. Ito na yung ulo niya guys. Ito siya. Wow. Wow. This is my first time na makakita ng ganito kalaking Buddha. Wow. Bakit may barricade? What? What is happening? Bakit siya may barricade? Medyo na-disappoint ako. Pero, it's fine. Ganun talaga. Kailangan siguro, inaano siya, nire-repaint or under renovation. Ito yung tsura niya guys.
Ayan na mga ka-FX, the Great Reclining Buddha. 41 meters long, 11 meters high, and is said to weigh around 300 tons. This statue is larger than life, not just in size but in presence. Mapapahinto ka talaga sa ganda. May gilid. Walang harang dito sa gilid eh. Okay. Fukuoka's reclining Buddha, called Nihonzo or Shaka Nihonzo, portrays the scene where the Buddha is dying and reaching nirvana. Bukod sa prayers, pwede mo ring hawakan ang talampakan ng reclining Buddha na may iba't ibang Buddhist symbols, kabilang na ang Dharma Wheel. Pinaniniwalaan na ang paghawak sa talampakan nito ay magdudulot ng good luck and prosperity. One set includes 1 fortune and 3 feather toes. Arigatou gozaimasu. Doon sa box na yun, 200 yen. Makakuha ka nitong fortune and then 3 feathers to throw doon dito sa may area na to. So, hindi ko naglaro ako. Kumuha tayo para na lang din sa fortune pero hindi ko alam kung ano bang premyo kung sakaling manalo doon. Anyway, hindi naman ako nanalo. Wala akong na-shop doon sa tatlo. So, tingnan ko na lang tong fortune ko. At nabuksan ko na. Pero it's all in Japanese letters. So mag-Google Translate tayo. Tingnan natin. Meron pala siyang kasama nito guys. Reclining Buddha pin. Mga ka-FX, this video was recorded last October 4, 2024 during our visit sa Nanzoin Temple. That time, wala pang entrance fee at libre pa ang pagpasok sa temple grounds and see the reclining Buddha. Pero please be reminded na starting May 7, 2025, nagkaroon na ng entrance fee na 300 yen per person. Don't worry mga ka-FX dahil sure naman akong worth it ang pagbisita mo dito. Guys, labas na tayo. So far sa lahat ng napuntahan kong temple and shrine dito sa Japan, mas gusto ko tong Nanzoin Temple sa lahat. Well, iba-iba naman sila kasi ng pagkaka-design at yung pagkakagawa ng area. Pero preference lang. Mas gusto ko yung pagkakaayos at pagkakagawa at yung ambience dito sa Nanzoin Temple. Dahil maka-nature ako eh. Gusto ko yung merong nature, maraming nature sa tabi. Plus nakikita ko yung kultura nila. Hi. Two. これチーズコーンとエビとこれとね、1個ずつね。 Sarap nung tinda nila ate dito guys. Umulit kami.エビね。はい。ありがとう。どうもありがとうございました。Hi guys, dito na tayo sa Hakata Station. Buhay na buhay dito. May nagpe-perform dun.
Mga ka-FX, alam nyo ba na dito mismo sa Fukuoka nagsimula ang sikat na Ichiran Ramen? Yes, you heard it right. Fukuoka is the birthplace of one of Japan's most iconic ramen chains. Kaya naman habang nandito tayo, hindi pwedeng palagpasin na tikman muli ang OG na Ichiran. します。お待たせいたしました。 Okay guys, explore pa tayo dito sa Hakata. Hi guys, dito tayo ngayon sa Kushida Shrine dito sa Hakata City. Makikita ang Hakata Gion Yamakasa Statue malapit sa Kushida Shrine, isa nilang traditional festival na isinasagawa tuwing buwan ng Hulyo. So nakalimutan ko sabihin guys, wala palang entrance fee dito sa Kushida Shrine. Mag-exit lang ako para maganda yung entrance sa akin. Ito yung kanilang gate. Tapos ito yung kanilang shrine. Okay guys, so ito na yung Kushida Shrine. Sabi nila ito daw yung pinakamatandang Shinto shrine dito sa Fukuoka and also considered the heart of Hakata. Guys, tawid na tayo. We are going to Tochoji Temple. Kakatapos lang natin dun sa Kushida Shrine. 10 to 15 minutes walk lang naman yung pagitan nila ni Tochoji Temple. Yun siya guys, oh. Yung may gold na ano gan. Natatabingan ng ano, ng puno. Entrance ng Tochoji Temple. So dito din sa Tochoji Temple guys, wala rin namang entrance fee. Sa lahat ng pinuntahan nating mga temple ngayon so far, wala tayong mga binayaran na entrance fee. Tapos dito naman sa main hall makikita guys yung kanilang The Great Fukuoka Buddha. Pero kasi ngayon closed na. So check na lang natin yung kanilang 5-storied pagoda na dito rin naman sa Tochoji Temple. Guys, mamaga yung labi ko. Oh my god! Flappy bird tuloy, oh. Nung nandun tayo kanina sa Tochoji, bigla na lang may naramdaman ako may lumipad papalayo dito sa labi ko. Tapos naramdaman ko na lang nung umalis siya, tapos nung lumipad siya, yun. Parang may sting. Bubuyog ba yun? Or putakte? Hindi ko alam. We're heading Hakata Station. So, pupunta naman tayo ng Lalaport. So hindi na kami masyado nagtagal dito sa Hakata kasi medyo marami-rami na yung napuntahan natin. Medyo nangangalay na yung mga paa natin. So chill-chill na lang tayo doon sa Lalaport. Puntahan natin si Gundam. Ito binili namin guys sa sa Don Quixote. Medicated for quick
relief for dry, chapped, and cracked lips. So wala namang nakalagay doon na pag mga insect bites, pero lagyan ko na rin. Baka makatulong. So nandito kami sa platform 6 dito sa Hakata Station, JR Line. We are heading towards Takeshita Station, yung malapit sa area natin, para pumunta tayo ng Lalaport. Time check is 5:48, so may mga ilang minuto pa tayo. Guys, ito na tayo. Tingnan lang natin si Gundam, tapos pasok tayo sa loob para check tayo kung ano. Yun na. Yun na nga siya. Ayun na siya guys, oh. Dito tayo sa likod ni Gundam lumalakad. Katalikod siya. Para siyang totoo guys. Sa totoo ako. Ganda. Likod pa lang yan ha. Yun yung rocket niya sa likod oh. Yung kulay blue. Yun guys. Ang taas niya kasing laki siya ng building. Oh, amazing. Alam mo ba? Ang higanting robot na to, hindi lang basta laruan o statue. Isa ito sa pinakamalaking pop culture icon sa buong mundo. Yes mga ka-FX, we're talking about Gundam. Unang lumipad sa TV screens ang Mobile Suit Gundam noong 1979, gawa ng legendary creator na si Yoshiyuki Tomino at animation studio na Sunrise. Gundam ay tawag sa isang klase ng giant humanoid robot o mecha na kadalasang ginagamit sa mga futuristic wars. Pero teka, hindi lang basta tungkol ito sa mga robot na naglalaban sa kalawakan na sa likod ng makukulay na mecha at epic battles. Isa itong malalim na kwento tungkol sa giyera, kalayaan at sangkatauhan. Noong una, hindi agad sumikat ang original na anime, pero ang nagpa-explode ng franchise ay ang Gunpla, short for Gundam Plastic Model Kits. Ito ang nagbigay daan para mas makilala pa ang Gundam. Milyon-milyong fans sa Japan at sa buong mundo ang nahumaling sa pagbuo at pag-customize ng mga model kits na ito. Ang Gundam franchise ay may higit na 50 plus anime series and movies and over $20 billion in revenue. Isa sa pinakamalaking media franchises sa Japan at sa buong mundo. Guys, meron dito silang pamis dito na ano, para ma-press ko agad. Tapos na naman ang isang gala natin mga ka-FX. Mula sa napakagandang lugar na puno ng kultura at tradisyon, hanggang sa pag-explore sa vibrant at modernong syudad. At pagkamangha sa kanilang mga kahanga-hangang likha. Grabe, solid ang experience dito sa Fukuoka. But wait, there's more. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating Fukuoka adventure dahil sa next vlog, pupuntahan natin ang isa din sa mga pinakasikat na spots sila dito. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to mga ka-FX, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga next vlog natin. O paano mga ka-FX?
Until our next adventure, matane!